Mag-ampo ta mga igsoon. Mapagpalang Ama, ikaw ang Elohim na sinasamba ng aming mga ninuno. Elohim ka ni Abraham, Isaac at ni Jacob. Ikaw ang Elohim na makapangyarihan sa lahat. Aba, sa gabi na ito kami ay nagpapasalamat sa lakas na ibinigay mo sa amin. Salamat sa mga pagpapala sa araw-araw. Salamat po sa buhay. Salamat na bigyan mo kami uli ng pagkakataon kung saan kami ay nagtitipon sa pamagitan ng social media upang mapag-aralan ang iyong mga banal na kasulatan. Aba, ikaw sana ang mag-guide sa bawat isa sa amin at sa mga youth. Sana aba ikaw ang magbigay ng magandang buhay sa amin na may guide kami na makapag-aral sa Torah. At aba, ang lahat ng aming dalangin ay diyan lamang sa iyong pangalan, ang pangalan na ibinigay sa bugtong manluluwas, aming hari, Messiah Yahweh. Yada. Amen. Yada. Okay. Sis Angel, ikaw na lang ang magbasa ng 10 Commandments. Dahil wala ngayon si Janpil. Si Janpil sana yung nakasama. Pero hindi po ito Bisaya or Tagalog. Okay lang po ba? Oh, Tagalog. Hindi po Tagalog. Ano po yan? Ilonggo na may mix na tig-anga karaya. Sige. Para makarinig Okay. naman kami ng Ilonggo. Ang Sige, Sis napulo- Angel. Yung sige po. 10 Commandments. Ang napulo ka mga sugo, ang iluhim, ang alhayam nakambal sini nga mga pulong ako ang amo, ang iluhim, ang nga nagadala sa pagwa sa Ehipto sa diin ginulipon ka. Hindi ka maghupot sa iban nga mga Diyos luwas sa akon. Hindi ka maghimo para sa kaugalingon sing isa ka Diyos okon, isa ka larawan sang bisan ano nga tinuga sa langit okon sa duta, okon sa tubig nga yara sa idalom sang duta. Hindi ka magluhod ukon magsimba sa bisan ano nga Diyos. Kay ang Elohim nga alahayam kag mainit ko nga Diyos sa mga nagdumot sa akon silutan ko ang ilang mga kaanakan tubtob sa ikatlo kag ikaapat nga kaliwatan. Pero sa mga nagahigugma sa akon kag nagabantay sa akon mga sugo, ipakita ko sa ilang akon malig-on nga paghigugma sa linibo nga mga kaliwatan. Hindi mo pagamiton sa wala sing pulos ang ngalan sang alahayam nga imo Elohim kay wala magasilot sang bisan sino nga magamit sang akon ngalan sa wala sing kapuslanan. Dumduma ang adlaw nga inog pahuway kag pakabalaan ini ang alahayam. Mag-ubra ka sa sulod sang anom ka adlaw pero ang ikapito nga adlaw among adlaw nagpahuway nga imo pakabalaanon sa Elohim nga hindi ka mag-ubra sa sina nga adlaw ikaw ukon ang imo mga kaanakan ukon imo ulipon ukon imo kahayupan ukon dumuluo nga nagapuyo sa imo banwa. Sa sulod sang anom ka adlaw ang Elohim nagtuga sang langit kag duta sang dagat kag ang tanan nga yara sa ila pero sa ikapito nga adlaw nagpakahuway siya. Gani ako ang Elohim nagbendisyon sang adlaw nga inagpahuway gin pakabalaan ini para sa akon kaugalingon. Tahura ang imo amay kag iloy agod magkabuhi kasing malawig sa duta nga ginhatag sang Elohim imo alahayam. Hindi ka magpatay, hindi ka magmangin babayi o kon magmangin lalaki, hindi ka magpangawat, hindi ka magsaksi sang binutig sa imo isig katawo, hindi ka magkaibog sang balay sang imo kasig katawo, hindi ka magkaibog sang iya asawa, ukon ang iya mga ulipon sang iya baka, ukon ang iya asno, ukon ang bisan ano niya nga butang. Yada. Amen. Amen. Napakagandang pakinggan yung Ilonggo. May mga malalalim na mga salita. Ang Bible na po to, ang 70 Adventist na na Bible ang matagal na po to na sobrang pala. agad na mga 6 more years.
Maganda no pakinggan dahil yung mga matatanda na mga karaan ng mga version marami tayong ano diyan mga malalalim na words na walang katumba sa mga ano ngayon sa mga words na ginagamit ngayon kaya mas maganda talagang pakinggan yung mga malalim na mga salita dahil malalim din ang kahulugan. Sige, proceed na tayo. Si Tricia na time na ni Tricia mag-present. Okay, go on. So, magandang gabi po sa iyong lahat. Ako po si Tricia Lian Imbong at dito ako sa Cebu North Chapter. So, before pa lang nagplano na mag-Torah teaching, kabado talaga ako dahil ayoko ng mga report. Gusto kong mag-try at dahil lahat ng youth ay nag-represent, ako rin. Tapos, konti lang yung alam ko. Tapos familiar man sa akin yung may babae na may isinakay na bata sa isang basket. Tapos yun na lang, isinusuri ko ng maigi. Nagbasa ako at nag-search ako. Ayun, ngayon ay magtatalakay ako sa buhay ni Miriam, a sister and a prophetess. Siya ay babaeng kapatid at isang babaeng propeta. So ang ating learning objectives ngayon ay we can get a lesson out of Miriam's mistake and we will know the importance of family. So mamaya ko na lang i-explain dahil hindi ko pa nahubad yung story. Tapos, sino ba si Miriam? Who is Miriam? Miriam was the daughter of Amram and Jochebed. She was the sister of Aaron and Moses, the leader of the Israelite in ancient Egypt. Miriam was the oldest among the three, and Aaron is 3 years older than Moses. Miriam wasn't married or never called a mother. So, si Miriam ay isang babaeng anak ni Amram at ni Jochebed. Isa siyang babaeng kapatid ni Aaron at ni Moses. Isa rin siya sa propeta na namuno sa paglakbay ng mga Israelita patungo sa Promised Land. Si Miriam ay ang pinakapanganay sa magkakapatid. Hindi ikinasal si Miriam or hindi siya nagkaanak. So family history ni Amram at ni Jochebed. Amram married his aunt Jochebed, the sister of his father. Amram means exalted nation in Hebrew. Amram and Jochebed were from the tribe of Levi, one of the groups in Egypt called Hebrews. So si Amram, siya yung ama ni Miriam at ikinasal siya sa kanyang auntie na si Jochebed na kapatid ng kanyang ama. So dito sa Pilipinas, matatawag natin na tita. Kinasal ako si Amram sa tita niya. So, ang kahulugan ng Amram ay exalted nation. Si Amram at si Jochebed ay nanggaling sa tribo ni Levi. Ang kahulugan ng pangalan na Jochebed sa Hebrew ay Yocheved, na sa English ay matatawag na Yahweh is glory. It is notable as the first person in the Bible to have a name with the divine element Yah, a shortened form of Yahweh. So, batay sa aking naiintindihan, ang pangalan na Jochebed ay ang pinakaunang pangalan na may nakasulat na Yahweh or Yah. Ang ama naman ni Jochebed ay pinangalan ng Levi. Aaron, ito yung kapatid ni Miriam, yung high priest, isang propeta at elder brother ni Moses. Ang asawa naman ni Aaron ay si Elishaba. May 4 na son si Aaron, hindi siya nagkakaroon ng babaeng anak, kundi lalaki lahat. Sila ay si Nadab, si Abihu, si Eleazar, at si Itamar. Aaron died on the summit of the mountain and they mourned for him 30 days.
So namatay si Aaron sa pinakadulo or pinaka taas sa bundok at nagdadalamhati ang mga tao sa kanyang pagkamatay ng 30 araw. Sunod naman ay si Moses. Si Moses ay ang pinaka-importanting propeta dahil siya yung naggabay sa mga Israelita patungo sa promised land na hinahangad ng ating alahayam. He was born during a time when the Pharaoh of Egypt has ordered every male Hebrew to be drowned. So, dito sa panahon na ito, isinilang si Moises sa panahon na ipinapatay ang mga lalaking sanggol. Lulumsan ba yung drowned? Tapos, the Torah states that Moses died at the age of 120, a ripe old age at which to die, as it came before completing his life mission to reach the promised land. So namatay si Moses ng 120 na taon. Ngunit hindi siya nakarating sa promised land dahil mas namatay siya. Tapos, nangasawa si Moses at ang kanyang pangalan ay Zipporah. Zipporah is mentioned for the last time when she, her sons, and her father joined Moses at Mount Horeb. After she died, it is believed that Moses remarried. So, dito na tayo tutungo sa Exodus chapter 2, verse 1 to 10. Before ko babasahin, may inanarrate muna ako dahil hindi siya maiintindihan kapag di ko isinabi kung ba't pinapatay ang mga sanggol na lalaki sa panahon nila. So Pharaoh wants the boys dead because he knows they may grow up to fight against him. But he wants the girl to live. He is sure he can find a use for them. So ipinapatay ng Parao ang mga batang lalaki dahil sa panahon nila may mga propeta na, may mga nag-guess na ba kung ano ang mangyayari at nagsabi na may isang lalaki na kukontra kay Parao upang maisalba ang mga Israelita. Kaya agad na nagdesisyon ang Parao na ipapatay ang mga sanggol na lalaki. So dito na tayo tutungo sa versikulo 1. Now a man of the tribe of Levi, Amram, married a Levite woman, Jochebed. And she became pregnant and gave birth to a son. When she saw that he was a fine child, she hid him for 3 months. But when Jochebed could hide him no longer, she got a papyrus basket for him and coated it with a tar and pitch. Then she placed the child and put it among the reeds along the bank of the Nile. So dito may ikinasal na galing sa tribo ni Levi na pinangalan ng Amram at Jochebed. At nanganak si Jochebed ng lalaki. Nakita niya ito na maganda. Itinago niya ito ng 3 buwan. Ngunit nung hindi na kinaya ni Jochebed, baka natakot siya na mahuli pa ang kanyang anak, kumuha siya ng papyrus basket at yung itinapak ang mga butas sa basket bitaw ng spalto, yung chemical daw na para hindi masudlan ng tubig ang basket. Tapos inilagay ni Jochebed ang basket sa gilid ng ilog ng Nile. Dito na natin matatagpuan si Miriam. Dito na mag-i-exist si Miriam. Miriam stood at a distance to see what would happen to him. Then Pharaoh's daughter went down to the Nile to bathe, and her attendants were walking along the Nile, the river bank. She saw the basket among the reeds and sent her female slaves to get it.
She opened it and saw the baby. He was crying and she felt sorry for him. This is one of the Hebrew babies, she said. At doon, nagtago si Miriam sa gilid at tiningnan ang kanyang kapatid na nasa basket. Tapos, dito naligo ang prinsesa, ang anak ng parao, anak na babae ng parao, sa ilog na Nile. At doon nagpalakad-lakad ang kanyang mga attendants sa gilid ng ilog at may nakita silang basket. Kaya inutos ng mga attendants ang mga alipin na kunin ang basket na iyon. Nung binuksan nila ang basket, may nakita silang lalaking sanggol na nag-iiyak-iyak. At naawa ang prinsesa. Sabi naman ng prinsesa ay ang batang ito ay isang Hebreo. At verse 7, then Miriam asked Pharaoh's daughter, "Shall I go get one of the Hebrew women to nurse the baby for you?" "Yes, go," she answered. So Miriam went and got the baby's mother, which is Jochebed. Pharaoh's daughter said to her, "Take this baby and nurse him for me, and I will pay you." So Jochebed took the baby and nursed him. So dito, biglang lumabas si Miriam. Para sa akin, baka nagulat yung prinsesa dahil hindi nila alam na may nagtago pala. So biglang lumabas si Miriam at nagsabi na, "Kukuha ba ako ng isang Hebreong babae upang bantayin ang bata?" Sabi naman ng prinsesa na mabait na, "Oo, kumuha ka." Kaya agad na pumunta si Miriam sa bahay nila. At sinabihan niya ang kanyang ina at pumunta sila pabalik na kung saan ang prinsesa. Sabi naman ng prinsesa, "Kunin mo ang batang ito at alagaan mo siya para sa akin at babayaran kita." Kaya ikinuha ni Jochebed ang bata at binantayan ito. At when the child grew older, Miriam took to Pharaoh's daughter and he became her son. She named him Moses, saying, "I drew him out of the water." At pagkalaki ng bata, inihatid ni Miriam ang batang lalaki sa prinsesa at naging anak ng prinsesa ang bata. Ipinangalanan ng prinsesa ang bata na si Moises, na nagkakahulugan na ikinuha ko galing sa tubig. At yun, makalauna na lumaki na si Miriam, si Moses at si Aaron, dito na nagsimula ang climax. Dahil baka sa panahon na ito nang pinapahirapan ni Farao ang mga Israelita. At kahit anong gawin, hindi talaga papayag ang Farao na i-free yung mga Israelita. Kahit anong plagues ang ibinibigay, hindi pa rin ito pumayag. So Yahweh brought about one last plague which was so terrible that it was certain to persuade Pharaoh to let his slaves go. So nagdesisyon ang alahayam ng magdala ng isang last na plague na tiyak na mapa-oo ang Parao na ipalilisan niya ang mga Israelita. That night, Yahweh sent the angel of death to kill the firstborn sons of the Egyptians. So ipinadala ng alahayam ang anghel ng kamatayan upang patayin ang mga firstborn na lalaki, unang isinilang na lalaki ng Egyptians. Alahayam told Moses to order the Israelite families to sacrifice a lamb and smear the blood on the door of their houses. In this way, the angel would know to pass over the house of the Israelites. So, sinabi ng alahayam kina Moises
na magsakripisyo sila ng isang tupa at pahirin ang dugo sa pintuan ng kanilang tahanan. Tapos dito na basa ko pala at natandaan ko na ang araw na ito ay ang pagsasaulog ng Passover. Dahil yan rin yung ginawa namin dito sa House of Worship. So in this way, malalaman ng mga anghel at malalaman ng alahayam kung sumusunod ba kayo sa kanyang mga utos. At ito, sumunod naman ang mga Israelita. At midnight, alahayam killed the firstborn sons of every Egyptian family, from the firstborn sons of Pharaoh to the firstborn sons of the prisoner. Kaya sa gabing iyon ay ipinatay na ang mga unang naisilang na lalaki na Egyptians from the firstborn son of Pharaoh, panganay na lalaki din ng Pharaoh, at ng mga prisoner, mga ikinulong ng Pharaoh. Baka Egyptian din sila. At sa umaga, ipinatawag si Moises sa kaharian ng Pharaoh. Nagdalamhati ang Pharaoh sa pagkamatay ng kanyang anak at nagsabi, bakit ba mas nabuhay ang mga Israelitang alipin? Namatay ang anak ko. Lumayas kayo sa aking kaharian at huwag niyo akong guluhin. Magsamba kayo sa iyong Elohim na inyong sinasabi sa akin. At in every Egyptian's home, someone was dead. So sa pamamahay ng mga Egyptians, may namamatay talaga. So pagkatapos doon ay the Israelites jumped for joy with Moses and immediately traveled going to the promised land. Diyan natuwa sila at ikinagagalak nila ang kanilang paglisan sa Egypt na hinaharian ng Parao. So dito, kahit sa pangyayaring ito, nandun si Miriam. She also saw how Alahayam provided miraculously a manna from heaven, and even there when the 10 Commandments was given for the Israelites. Nandyan rin si Miriam nung nagpadala ang Alahayam ng mana, at nandyan rin siya nung ibinigay ng Alahayam ang 10 kautusan kay Moses. At nung pagkalisa nila sa Egypt, makikita natin sa Exodus 15 how the Israelites were filled with joy because they finally able to escape slavery from Egyptians after 400 years. So, ang taas pala ng panahon na ikinulong sila at kinalipin sila ng 400 taon. So, makikita natin sa Exodus 15 verse 20, then Miriam, the prophet, Aaron's sister, took a timbrel in her hand, and all the women followed her with timbrels and dancing. Miriam sang to them, saying, "Sing to Alahayam, for he is highly exalted." So dito natin makikita na sa karami-rami ng mga tao at isa lang si Miriam na nagmumuno sa mga Israelitang babae. At kumuha siya ng isang timbrel at ipinatunog ito at kumanta. At diyan nagfo-follow or at gumaya ang kanyang mga pinagmumunuan. At dito makikita ko na bilib talaga ako ni Miriam dahil
kahit babae lang siya, kahit nag-iisa lang siya sa babae na nagmumuno at sa karami-rami ng mga Israelitang babae, na-manage niya ito dahil alam ko na si Miriam ay isang passionate at loving na tao. She was able to lead the Israelite woman. Oo. Na-lead niya ang mga Israelite woman. At sa lalaki naman ay si Aaron at si Moses. Dito natin malalaman na si Miriam talaga ay ipinadala ng alahayam dahil sa Micah 6, chapter 6, verse 4, nagsabi na, I brought you up out of Egypt and redeemed you from the land of slavery. I sent Moses to lead you, also Aaron and Miriam. Dito natin makikita na hindi pala basta-basta si Miriam, kundi hinahangad siya ng mga tao noon. Naging halimbawa siya sa mga Israelitang babae na magsamba, magpuri at kumanta para sa ating alahayam. Ngunit sa kabila ng kabaitan ni Miriam ay dito natin matatagpuan sa Numbers 12. Miriam was gossiping about Moses marrying a Cushite woman, means Cushim, a Hebrew word used for dark-skinned. So ang asawa ni Moses dito ay si Zipporah, a dark-skinned wife of Moses. Baka ginudge niya or racist ba? I-discriminate niya ang kulay ng balat ni Zipporah. At hindi lang iyan, kundi ito talaga ang totoong rason kung bakit grabe ang pagpaparusa kay Miriam. Nagsabi si Miriam na, is it by Moses alone that Alahayam has spoken? Is it not also us that he has spoken? Dito natin makita na nagtaka si Miriam kung bakit mas malaki ang otoridad ni Moses. Kung ba't kay Moses madalas nakausap ang alahayam. Hindi naman natin maitatanong yan dahil alam naman natin na si Moses ay pinagkakatiwalaan talaga ng alahayam at hindi natin yan maipagkakait. Hindi tayo maka-judge sa choices ng ating alahayam. Sa Numbers chapter 12 verse 9, the anger of Alahayam burned against them and he left them. So before that, ipinatawag niya si Miriam at si Aaron. At nagsabi na narinig niya ang lahat na ichinichismis ni Miriam. So ang pinakapait pala dito ay hindi lang basta-bastang tao ang ichinichismis ni Miriam batay sa kanyang pagkagalit kay Moses, kundi ang kanyang kapatid pala na si Aaron, isang high priest. At ayon, when the cloud lifted from above the tent, at nung lumisan na ang alahayam, hindi na nagpakita, Miriam's skin was leprous. It became as white as snow. So, nung nawala na nung mas naging makapal ang ulap, nagulat si Miriam dahil ang balat niya ay naging kasing puti ng isang snow. Baka sa pangyayaring iyon, umiyak siya at nagulat siya. At oo naman dahil nakakatakot eh. Kaya kasi kung ako ang ako ang nasa sitwasyon ni Miriam, magugulat talaga ako at iiyak. Aaron turned towards her and saw that she had a defiling skin. So,
lumingon si Aaron kay Miriam at napaisip na marumi na ang balat ni Miriam. At Miriam begged to Moses and he felt sorry for what happened to Miriam. So ayun, si Miriam ay nagmamakaawang lumuluhod kay Moses dahil sa kanyang ginawa. At kahit anuman kabigat ang iginawa ni Miriam, ang kasalanan ni Miriam kay Moises, ipinapatawad pa rin ni Moises si Miriam at ipinapanalangin niya kay Alahayam. At dahil doon, nagdesisyon ang Alahayam na i-confine siya sa labas ng kampo ng 7 araw. So Miriam was confined outside the camp for 7 days and the people did not move on till she was brought back. Na-confine siya sa labas ng 7 days dahil sa panahon pa ni Miriam, nakakatakot yan tingnan at may sila, kapag marumi ka, ang maitatawag sa iyo ay defiled. Kaya ipinalabas siya sa kanilang kampo. At after 7 days, ipinabalik din si Miriam sa loob. At yan na yung katapusan ng istorya. Base sa aking pagpapanaliksik, hindi ko na alam kung ano ang sunod na pangyayari ni Miriam, pero alam ko na may tao na magsasaulat din sa kanyang istorya. So, ayun lang yung ayun lang yung tatalakay ko ngayong gabi. At nandyan pa ba kayo? Yes, nandito pa. Naiintindihan ba yung ko, hindi ako paputol-putol? Malinaw. Malinaw na, okay Malinaw. naman. Okay lang sis. Sige po. At ngayon, kung naiintindihan nyo talaga ang aking isinasaulat, nais kong maghahanap ng volunteer kung sino ang mag-recap. Meron ba? Ano po? Sa chapter, sa lahat na po. Sa lahat na, dahil sa lahat na nung po, Exodus chapter 2 verses 1 to 10, tapos Numbers 12. Nandyan ba si Sean? Siyan. Si Sean. Brad Sean, Okay, so nga, take the microphone. dito na ako dito na ako siguro magre-refer sa tawag dito, sa notes ko. Miriam was the eldest among the 3 siblings, and her siblings was Aaron and Moses, which is Aaron is 3 years older than Moses, then Miriam, wait lang. Then tapos si Miriam ay hindi nagkapag-asawa at wala din siyang anak. Tama ba? Oo, tama. Wait lang ha. Wait lang. Sige. Asan na yun? Tapos, sa Exodus chapter 2, si Jochebed ay naging 3 months pregnant. Jochebed, no? Oo. Was 3 months pregnant to, what do you call this, to Moises.
Then Jochebed could not hide him any longer, which is lead na na pasakayin ni si Moses sa isang papyrus basket, tapos pinalutang sa Nile. At it leads to na nakita ng prinsesa or anak ng Pharaoh at intusan niya yung mga kawal niya na kunin yung basket. At doon na nga si Miriam ba yun? Wait lang. Tapos si Miriam ay nakakita ng kinuha ng ng prinsesa yung basket, tapos yung tinanong ni Miriam yung Pharaoh na kunan ba kita ng isang Hebrew na ina para magpagatas or painumin or tawag nito sa English, nutrish or palakihin yung bata, Alagaan. which is na sinabi ng alagaan yung bata, tapos pumayag naman din yung prinsesa na palagaan din ng isang Hebreo na ina, which is leads to na ina talaga ni Moises yung nag-alaga sa kanya. Oo. Tapos wait lang. Tapos nung lumaki si Moses, she named her Moses, which means tawag nito, I drew him out of water, of the water. Maulok po do. Pero ko notes. Dyan lang. Sige, at sa isang story naman ay salamat Sean. Salamat. Ngunit may i-correction lang ako. Si Jochebed ay hindi 3 buwan na ipinanganak si Moises, kundi itinago ni Miriam si Moises ng 3 buwan. Ayan lang. Thank you. Yan lang man. At tatawag ako ng isang volunteer na magtatalakay o ibuod yung isang storya. Meron ba? O ako na lang yung tatawag? Ito na lang tumawag, sis. At okay. At ikaw yung nagsalita, ikaw na lang tatawagin ko. Until Ano yung naunawaan mo? naunawaan ko o ang buod? Yung buod sa ikalawang storya na. Yung naglakbay na sila patungo sa Promised Land. Okay. Yung paglalakbay nila ni Miriam at ni Moses at ni Aaron. Sa panahong iyon, nung naglalakbay, si Miriam ang naging leader ng mga babae. Siya ang naging magandang halimbawa sa mga babae doon kung paano magpuri sa alahayam. At dumating ang isang araw na nung makita nila yung asawa ni Moses na isang maitim na babae, ay kanila itong sinuway. Ito ay narinig ng alahayam at sinabi pa sa kanilang sarili na si Moises lang ba ang pinag-uusapan ng alahayam? Di ba nakikipag-usap din naman ang alahayam sa atin? Parang may sa nangyari, may pagpapataasan. May ganyan, may pagpapataasan na sa sarili. At dahil ito ay narinig sa alahayam, at alam naman natin na yung authority ni Moses ay galing talaga sa alahayam, nagkaroon ng sanla itong si Miriam, leprosy. At sa mga pangyayaring ito, dahil ang sanla ay, kung mababasa natin sa Torah, ay defilement, kailangan siyang ilayo sa lahat ng tao sa Israel. Kailangan siyang ilabas. Kaya na si Miriam ay nilabas sa mga Israel, na layo siya dahil siya ay nagkaroon ng sanla. At lumipas ang mga ilang araw, itong si
si Aaron, nanghingi sila ng tawad sa Aba, nanghingi sila ni Moises ng tawad. Kaya nagdalangin itong si Moises na sana ano na yung patawarin na siya ng Aba ang ginawa ni Miriam. At dininig si Moises, ang dalangin ni Moises dininig ng Aba at gumaling si Miriam. Kaya yun. Yun po ang summary buod ko, sis. Salamat, Brad. At may isa pa. Last na lang. Dahil sino ang makakapaliwanag sa akin kung paano lumisan o paano lumayo ang mga Israelitang alipin sa Egypt? May story ako dyan yung in-explain ko, yung nagpadala ang paraon ng last plague. Ikaw na tumawag, sis. Ate Nove, okay lang ba? May tao. Tahimik man si Ate Nobi. Si Sis Nobi. Okay. Si ano na lang. Charles. Muy. Wala rin. Nahimik ni Muy. Wala rin. Ikaw, Rex, makaka-explain ka? Ako na uli. Oo, kasi wala nang iba. Si Bro Nat, day. Ano ba si Bro Nat? Ay, Bro Nat. Mayong gabi Mga hilumon, mga sila pa. Iluma, God. Iluma Bro Nat. Ayaw nyo ha. Wala. Si Angel. Angel, makakapaliwanag ka ba kung paano lumisan ang mga Israelitang alipin sa Egypt? Hindi, ako na lang. Ikaw na lang siya. Sige, go. Natahimik kasi So, patuloy ko na siguro sa story ko. After mga few years sa nung huli kong sinabi nga is yung Pharaoh is total pa din sa pag to release na sa mga slave niya. So, Yahweh decided to give him the last words plea or what we call this was na kukunin or papatayin yung mga firstborn son ng mga Egyptian. And at midnight, sinabi niya na ipapadala niya yung angel of death. So, pero sinabihan niya si Moises na siguro, di mo siguro ito lagyan ng dugo ang ng bahay nila na pintuan or harapan ng ganang bahay para sila makilala ng anghel na Hebreo sila. So ayun nga, namatay yung mga firstborn son ng mga Egyptian. Tapos pag umaga is tinawag si Moses ng Pharaoh at sinabi na bakit sa lahat ng Israelites sorry, dinig pa ako? Oo po. Sige. Sana ko naputol. Sa umaga, right? So, pagka-umagahan is tinawag ng Pharaoh si Moises. Tapos, tinanong niya si Moises, bakit sa lahat ng tao
or Israelites na nandun sa palasyo or kingdom niya, bakit yung anak niya ang namatay? So tapos sinabi niya na lumayas kayo dito sa kaharian ko at sambahin niyo yung yung lahat niyo na sinasabi niyo sa akin. Layuan niyo ako. So yun nga is after that is na maligaya silang tawag nito. Ihawa or umalis sa Egypt. At yun nga ay nag-lead si Moses, Aaron at si Miriam. Yun lang. Pulputol Very sa good. Kuhang-kuha putol-putol po. no. Very good, Sean. naman- Sige, okay. Salamat. So, ito po. So, tutungo na tayo sa application and reflection. Dahil wala nang masyadong tao at wala na akong matatawagan, sasagot na lang ako sa sarili kong tanong. So, how can we apply Miriam's life and mistakes over our life? For me, as a daughter or as a young citizen, I will apply, ano ba yan? Ayun, yung, wait, nagmental block ako. So how can I apply Miriam's life and Miriam's mistake through my life? So, sa kasalanan ni Miriam na iginawa kay Moises, labis ang kanyang pagsisisi dahil naparusahan siya ng alahayam. At alam naman natin na normal lang sa atin ang rumor at pagchichismis, ngunit alam natin na kasalanan talaga ito. Ngunit kailan mas naging malala ang kasalanan sa pagchichismis? Kung gagawa kayo ng mga salita na hindi naman totoo, na hindi naman nag-exist sa totoong experience ng tao, diyan natin makikita na baka may galit ka sa taong iyon, or may pride ka, or may hatred ka sa taong iyon. At sa pangyayaring iyon ay nagagalit ang alahayam dahil isinulat sa 10 kautusan na ayaw pagbutang-butang sa inyong isigkataw. Huwag kayong don't put a blame to your fellow people. And sa action na iyon, nakakasala na tayo. At para sa akin, bilang isang babaeng kapatid, kagaya kay Miriam, alam naman natin na nag-aaway-away ang mga kapatid. At as babaeng kapatid, kahit galit ako sa mga kapatid ko, alam ko naman na kahit galit ako sa kanila, mahal ko pa rin sila dahil sa panahon na hindi ko kayang maniwala sa aking sarili, ay nandyan sila. May kasabihan na don't ever forget what those people done to you, even though things aren't going well. So, wag mong kakalimutan ang mga ginawa ng taong iyan sa iyo.
kahit anuman ang mangyari. Dahil kahit anuman ang mangyari, pamilya ko pa rin sila. At nandyan lang yung away-away, pero yung pagmamahal, wag na wag nyo yan ibura sa inyong mga pamilya. At dahil nahihirapan ako sa pagtatagalog, tatawagin ko na lang si Rex kung how Ano po? Bro Nat na lang. Sige. Magagalit si Rex eh. Bro Nat, nandyan ka pa ba? Sis? Ito na lang yung tatanungin ko sa iyo dahil nahihirapan na ako. Sige, sis. Alam ko naman na magaling ka sa mga ganito. So, how can we reflect the happenings at the time of Miriam, Moses, and Aaron over what is happening right now? And what can we do to put a good lesson, to land a good lesson through every people? Okay, sis. Sa palagay ko, sis, we can relate the happening of Miriam in this present times sa katong yung mga chismis na tao, chismis nga naabot ba? Yung mga ganong bagay na hindi naman totoo pero pinapalabas at pinapahayag bilang katotohanan. Yung ginawa ni Miriam ay isa rin yung pag-chismis. Hindi ko alam kung ano klaseng chismis, pero chismis pa rin yun. Oo, tapos yung i-relate natin dito ay sa kabilang panig, merong mga taong wala talagang respeto sa kanilang kapwa-tao, kundi nilalagyan nila ng mga chismis na nakakasira sa imahe ng isang tao na hindi naman yan ginawa. Yung application naman dito ay bilang mamayan ni Aba ay wag po natin silang tularan. At kung makikita man natin o maririnig natin yung chismis nila ay wag na po natin papatulan yon. Kasi hindi naman sinabi ni Aba na kapag may chismis sa'yo ay chichismisan mo din. Yung mga ganung bagay. Hindi naman sinabi yun ni Aba eh. Kaya kung may marinig ka at hindi naman totoo, wag mo nang pansinin, wag mo nang bibigyan ng atensyon kasi yung nakakasira lang yun sa yung pag-iisip sa dala ng mga taong chismosa at mga chismoso. Yun lang po, sis. Amen, bro. Oo, Amen. At sino pa ang makakabigay ng application at reflection? Bro Charles, alam kong nandyan ka. Bro, moy, ilom-ilom. Moy, nagkuan-kuan na, di na mo tubag. Ako apason ha. Sige, dahil hindi pa narito si Bro Charles, tatawagin ko si Doors. Ay, nawala. Na-out. Good, nawala. Sige, si Ate Nove na lang. Okay. Maganda si Ate Nove. Sis Nove. Wala yata si Sis Nove ngayon. Wala yata eh. Hello po. Sorry po. Nandito pala. Nagbabantay po kasi ako ng kapatid. Makulit. Hindi ako nakinig ng mabuti. Pero na-relate ako konti. Kasi kahit nga gusto mo na minsan sakalin kasi ang kulit, mahal mo pa rin yung mga kapatid mo kahit anong mangyari. Parang yung sacrifice mo yung lahat para sa kanila. Ano ka? Yada. Salamat sis. Wala unod. Pasensya na po. Sige, okay lang sis.
Totoo nga, Drama. kahit sakalin. Mahalin pa rin. Si Sis Angel. Ikaw, Sis Angel, ano ang reflection na makukuha mo? Tahimik Sis Angel. Hi, Sis Doors. Nandyan ka ba? Si Doors. Doors, ikaw. Tahimik man. Himik talaga eh. Ikaw na lang, Rex eh. Wala na akong matatawag. Ako na lang. Ikaw na lang. Sige, reflection. Itong reflection ko din sa buhay o matutunan natin sa buhay ni Miriam. Dahil ang papansinin natin, may pagkaano din nito si Miriam. Siguro iniisip niya mas matanda siyang kapatid ni Moses at may siguro nag-compete ito ng authority. Yan ang ano natin, iiwasan natin na magpataas sa sarili na sasabihin pwede naman ako maglingkod ng Aba kahit ako lang, kahit wala sila. Yan na parang pinapataas ang ating sarili kapag ganyan ang ating ginagawa. Dahil ginawa talaga ng Aba na lahat ay magkakaisa. Kailangan nating lahat na magkakaisa at sa kanyang pagpupuri sa Aba. Kaya iwasan po natin ang mga ganoong mga gawain na ating ikumpara ang ating sarili sa bawat isa at pagsabihin na tayo na ang nakakataas, tayo na ang nakakalamang. Yan lang po. Yan lang Sis Tricia. Tama. Kahit hindi gaano kataas ang iyong posisyon o mataas ang iyong taas ang iyong posisyon, maging halimbawa ka sa ibang tao na mahalin mo ang iyong kapwa-tao. Yada. Mag-question pa ba ako dahil ang liit na lang natin eh. Oh, sige, continue. Sure? Marami pa yan. Ano lang yan? Nahimik. Ikaw na lang tatawag ha. Si Bro Ikaw Charles, na lang nandito na. Diyan na. Go! Tanong na. Makikita nyo, di ba? Oh. I-ready nyo na yan. So, level Hello. 1, dito tayo Ang sa... ano? Oh, naririnig nyo ba ako? Opo, Do you rinig po. So, tutungo na tayo sa mga katanungan. What is the name of the main character? A. Miriam. Miriam. Very good. Very good. Ito. Sunod. Who is Miriam's mother? A. Sarah. Jochebed. Wow, top 1. Tapuan ito si Sis Angel Tahimik kaniya. Ikatlo ay, from what tribe does Amram and Jochebed belong? A. Levi. B. Judah. C. Benjamin. Sino ang iyong tatawagin, Bro Rex? Si Charles. Tahimik nito. Moy. Moy, ikaw sumagot Moy. Yari ka sa akin. Levi. Isa, Moy. Si. Ha? Pagtarong ba? Levi. Sure you ka, Moy? Mo, gina, Moy? Unsa, Tricia? Sakto, Tricia? Wrong, Levi. Ha? Wrong, Levi. Sakto, di ba may answer?
Sakto bitaw, Levi bitaw. Ah, Tama. bright ni mo. Kaapat, sino ang nagpapalaki kay Moses? Si Miriam. Sino? A. Pharaoh's daughter. B. Miriam. C. Jochebed. Si Juan. Sino ito? Si Miriam. Si Angel. Tama ba, Miriam? Miriam is wrong. Sino? Number 1. Si Jochebed. Dahil Oo. dahil nung inalagaan, nung nakita na ng prinsesa ang anak, ay lumabas si Miriam at nagtanong kung kukuha ba siya ng Hebreo na mag-aalaga kay Moses, at diyan ay itinawag Miriam ang kanyang ina na si Jochebed dahil isa siyang Hebreo, at doon sa pagkain ni Moises ay Moises. Tama. So, what is the name of Jochebed's father? A. Abraham. B. Aaron. C. Levi. Sean. Take it away. Balik ka. What is the name of Jochebed's father? A. Abraham. B. Aaron. C. Levi. Levi, I think. Ano, Levi is tribe. Is A. Ligwak Gagern. It's C. Levi. Okay. Next time. Levi. Ha? Ano? Sorry. Okay lang yan. Try, right? Okay lang yan. Levi. Next question naman ay, in what age did Moses die? Ilang taon ba namatay? C. 120. Ako. 120. 120. Be, i-off ko yung ano ko, be. Share screen ko dahil makikita nyo. Feeling. So, in what age did Moses die? A, 100. B, 99. C, 120. C. 120. Very good, First class. honor ito si Angel. Bibigyan kita ng tsokolate. Papadalhan kita. Yung Next tagpisoon. ang next pansira si Juan, si Angela. Hi, Sister Pauline. Pauline, Magandang gabi Angela. po. So, magtatanong pala ako, who is the wife of Moses? A. Zipporah. B. Miriam. C. Pharaoh's daughter. Sagot ka na. Zephora. Tumpak ka, Nern. Wow, galing. Galing. So, dahil tapos na ang level 1, simple lang, no? Dito na Simple. tayo level 2. Dito na tayo sa level 2. Wala nang multiple choice. Dito na natin malaman kung sino ang nakinig. Okay. So, what did Jochebed hid his baby with and where? So, Hala. ano ang iginamit ni Jochebed na upang maitatago niya ang kanyang sanggol at saan niya ito itinago? Una kong tatawagin ay si Bro Sean. Sa basket at inilagay sa ilog. Thank you. It was papyrus basket and it was in Nile River. Very good, Nile, class. Mga ano ito, mga bright pala lahat dito.
active pala eh. Tapos ano, First honor lahat. nakalimutan ko kung yung basket or yung specific na ginamit sa basket. Yun kaya matagal ako nakasagot. Pero alam mo talaga kung saan tinago kasi Nile is a very big sa akin. Kaya yun. It was Is kanang Nile. Nile ba ay ang pinakamalaking ilog? Nile Sa buong mundo? River. Oh, Ay, river. No, River ba yan? Nile. Nile River. Nile River. River. Mo gani. Ilog lagi. Nile River is not the biggest, but it is the longest lake. Yeah. Yeah, Oo, that's naba- right. Transport sa So, siguraduhin lang natin na patuloy pa rin kayong sasagot sa tanong. Simple lang naman. Tawagin mo muna ang sis, yung pangalan na sasagot para Okay hindi po. aware ng question. Sino ba yung tatawagin ko, ha? Sis Doors, nandyan ka ba? Sis Doors, Friend, open your mic. Tahimik. Open your mic and answer. 5, 4, 3, 2, 1. Ow. Wala man. Brad Charles, ikaw na lang sub ni Sis Doors, Charles. Okay lang ba? Bro, muy. Uy, po mo diya. Uy, Bro, kamo ba? mo. Huwag ka na pagkaos na. Bro. Sige, bro, muy. So, moy. Si Moy daw masagop. Ni-reply Makinig dito. ka. Kakuan ba? Sa chat. Maingay daw yung mga bata. Maraming Ah. bata doon. Oo, sige. Si Naintindihan Muy ko. na lang. Tumoy, what did Miriam say when the Pharaoh's daughter got the basket? Ano ang unang isinabi ni Miriam nung nakuha ng prinsesa ang basket? Diba lumabas man si Miriam at ano ang isinabi niya? Uy. 5. Continue, Muy. Sige lang. Ano to? Ito to. May butngan o consequences ba? Dati, si Moy mo answer daw. Sige, Kaya Jerry na. Boy. Bisaya na. Oo. Sige. Ipatutoy din ako. Patot yan. Si Miriam. Si Miriam daga pa man na. Wala pa man na anak. Ang patot yun man niya. Ano man tama? Sinong sasagot? Ipatutoy din ako sa Hebrew ka babae. Okay. Oh. Tama. Ngayong gabi ninyo mga Brad. May gabi Brad Kenneth. Nilaag ko dire la. Namisita na. Sige, next question. Para madali, para matapos. Sige. Tatawagin ko si Bro Sean. Alam ko makaka-answer ka dito. What did Abraham do in order for the Pharaoh to free the Israelites? What was that plague? So ano ginawa ng Abraham upang lilisan o ibuhi ni Parao ang Israelita? At
Plague ba yun? Specific answer, not answer. Ha? Specific answer na lang. O, specific answer. Specific answer. It was to set the angel of death kill all the firstborn son of the Egyptians, including the firstborn son of the Pharaoh. Tama. Dahil hindi papayag si Parao na ipapaalis ang mga Israelitang alipin, nagpadala ang alahayam ng anghel ng kamatayan at ipinapatay ang mga firstborn sons ng mga Egyptian. Yan. Ani, next question. Ano? Narinig pa ba ako? Wala madungog akong answer. Nadungog Wala madungog ra. akong answer ganun, Krish. Dungog ra, okay ra. Dungog ra. Okay. Salamat. Dungog. Next question. Alam ko na makakasagot si Bro Rex dito, kaya ikaw na lang ang tatanungin ko. Okay lang ba? Kaya? Sige, kakayanin. Do you remember our feast when we sacrificed the goat and smeared its blood on the door? What feast was it called? Okay. That is called Pisak in Hebrew and Passover. Pagsaylo. Mawar na. May explanation diha. Sige, explain na to gamay. Okay, ang Pisak or the Passover, ito ang sineselebrate natin noong araw ng lahat ng mga panganayng anak sa Ehipto ay pinatay ng Angel of Death. At itong seremonya, ginawa itong seremonya, notos ng alahayam na magkatay ng karnero o kambing upang lagyan ng dugo yung kanilang mga pintuan, at yun ang dahilan kaya pass over yung Angel of Death. Hindi papasok sa mga bahay ng Israel dahil sa dugo na nakalagay sa kanilang pintuan. Yan po ang ibig sabihin ng Passover na ating sineselebrate. Yan po, sis. Very good. Ayan po. Ngayon ko lang rin alam kung ano talaga ang kahulugan niyan. So, next question. Last 4 question. O, kaya na. Bro, Sis Angel. Nathaniel. Nathaniel. Ay, sis Angel. Nandyan ka pa ba? Wala na sis Angel. Yes. Baka na po. What is the biggest asset of Aaron? Ano ang pinakamalaki? What is Aaron known for? He was known being as the high priest. Very good. Very good. Yeah. Bright ni bro Idoy. Sino pa bang matatawagan ko dito? Tayo na lang. Sis Novi. Baka nandyan yung kapatid niya ba? Hindi siya makafocus. Walang mga Diaz dahil wala silang load ngayon kaya hindi nakapasok. Sayang. Pagkaganda naman. Si Bro Sean na lang. Bro Sean, Sige. what is the biggest Si asset? Ludwig guy. Bro, Chan, si Ludwig. Big. Wala bro, kay meron bro ka si Ludwig, ko ang mama right now sa iyang hukong. Okay, napahawal siya. Completely nga hiyos ang hukong. Sige ma. Yes, bro. Kapahawal siya bro. Sige Bro Sean, ikaw na lang Sean para madali. What is the biggest asset of Moses? Or what is Moses known for?
Ano, he was chosen by Hawa, Lahayam, I think. Naputol-putol akong connection. Wa jud ko ang kuan sa uban, wa ko ka-complete notes. Sige lang. Sige lang. Mao ba? Ano ba yung sinabi mo? Mao ba? Ano ba yung Yung ano, sinabi mo? pinili siya ng Alahayam. Among the Oo. three siblings is siya yung may authority dahil siya yung pinili ng Alahayam. Oo, tama. Siya yung pinaka-importante propeta. Oo, siya yung pinaka-importanting propeta sa panahon ng kanilang paglakbay po sa Promised Land. Dahil yan siya ng dahil sa kanya ibinigay ang Ten Commandments at siya yung namuno sa mga Israelita. Next question. What was the biggest asset of Miriam? Charles? Charles. Ako yung hurot What be. was Miriam known for? Ha? Ako. Sa bro, Sige. Charles. Ano? Social Sa bro, Moy. Ako na lang. Si siya na lang. Take it away. Ano? Siya yung leader ng mga babae during sa paglista nila sa Egypto. Sakto ba? Tama. Oo. Siya yung prophetess. Oo. Sa panahon nila. So, yan lang. Ay, may one last. Sino ba ang tatawagin ko eh? Nandito na si Sis Angel, oh. Angel. Hi, Sis Angel. May tatanong ako sa'yo. Nandyan ka pa ba? O mahina lang yung signal? O Mahina siguro ang signal. maingay pa rin sa kay Sis Doors. Maraming bata kasi doon. Brad Rex na yan. Ano? Ikaw na sumagot yan. Mahirap itong tanong. Sige na, Trish. Tanongin mo na si Brad Rex. Sino yung mag-volunteer? Sino yung mag-volunteer dahil si Brad Rex ay nakakasagot na dito na sa kanina. So what can we get out of Miriam's mistake? Ano? What can we get out of Miriam's mistake? Never to judge never to judge a book by its cover. Tapos relate natin sa story. Never judge a person by its color. Siguro, or wag mo natin husgahan yung tao kapag hindi pa natin kilala. Sakto. Tama talaga. So Trish, ako naman may tanong ako sa iyo. Ano mo, bro? Wag yang mahirap. Walang problema. Yari Trish, ka sa mag-on cam ka. Mag-on On cam cam ka para prueba na hindi ka nag-cheat kasi story mo ko. Gusto kong walang cheat. Yari ka sa akin. Yari ka sa akin pag mahirap yan. Hindi to mahirap. Story mo to. Ikaw Ikaw, on cam ka na. Ano ginamit ni Miriam nung nagdiwang sila or nag-praise sila ni Alhayam? Gumamit si Miriam ng isang Ano? Gumamit si Miriam ng isang timbrel. Yung very good. timbrel, kapag walang makaka-afford dito, pwede dito sa panahon natin, pwede tansan. Tapos, yan ng lansang at kahoy. Tapos ano yung tawag niya, no? Ano yung
meaning na, ano, tawag nito? Wag na lang meaning. Siguro ito na lang, ano yung, ano, condition ng skin ni Miriam. Leprosy. Bright. Sige. So, pagkatapos, diba, na alam nilang defiled skin si Miriam, ilang, or saan siya pinatira ng alaman na defiled yung skin ni Miriam? Anong ginawa nila? Miriam was confined outside the camp for 7 days, and that she went back. Tulod siya balik. Thank you for answering. Right, ni Bataada. Right, Bright. Thank you. Siyempre, Bright, good. siyempre, gitunan ko ni 2 weeks before. So sabi, Brad, ingon siya, Brad, nga gamay ko na siya reading comprehension, pero as far sa akong nadungog or nakita is hindi mo ka gamay comprehension. Mayo, nice, very nice sharing the story. Natapos na rin. Kayo mga youth, may tanong kayo sa kanya? Sulitin natin yung tanong sa kanya. Pwede ako magtanong? Sige, Brad, tanongin mo, Brad. Kasi tayo dalawa yung tanong kanina. Sige, tayo yung tanong sa kanya. Tatanong ko kung may awag na lang. Baka Tanungin mo na, Brad. Ano? Bro, Tanongin mo, Brad. Para bata. Ano wala ba na. yung Nakalimutan ko Sige na kung na. anong tanong ko. Sige, ako na lang magtatanong. Chris. Hindi naman to tawag ko, hindi to malisod. Hindi to mahirap yung mga tanong ko. Ilang taong naging mga alipin ang mga Israelite sa Ehipto? Ilang taon? Sinabi mo yan kanina. Sinabi Hindi mo kaya. yan kanina. Sinabi mo. Sinabi mo. Hindi kaya. Sinabi mo. It was, Ikaw, ako na sagot. It Ikaw was na lang. 400 years sila na. Hindi ko alam. Nagpapakyut din para si Florex. Nabununan Brad, ako sinabi niya. tuloy ng tinapay. Hindi. Ano ba yung tanong mo? Ano ba Bakit? yung tanong mo? Ilang Ano ba taong? yung tanong mo? Sabi mo sa akin, ang pagkakaintindi ko, ilang Israelita ang lumakbay patungo sa Promised Land. Akala ko, yan. Hindi yun. Kung Ang layo ilang ng tanong ko. taon, Ang tanong ko is, ilang taon naging alipin ang mga Israelites sa Ehipto? Yun ang tanong ko. daang taon. Okay, very good. May jacket ka, libre jacket. Charles, tanungin mo na, Charles. Sulitin natin yung pagtatanong sa kanya. Naiisapan na ako. Adili. Behave mo ha. Kanta mo ro. Okay, sino pa magtatanong? Sis Angel, may tatanong ka, Sis Angel? Wala. Bakit ko nag-questions, sabi? Ako ipangutana. Sige bro, unsaman. Katong gi-defile ba katong gi-separate na si Miriam sa tent for 7 days. After 7 days, unsay nahitabo? Balik siya, na-heal siya or namatay? After that, nakabalik siya sa kampo. Hindi ko na nabasa kung anong nangyari sa kanya at
isinusuri ko sa tiniris, pinapaliksik ko, wala nang lumabas. Bro Rex, may nangyari ba? Okay. Ito, siguro ito nabasa ko din ito sa ibang mga ibang reference. Gumaling si Miriam after 7 days. Gumaling. Nagaling siya. Oo. Gumaling siya sa kanyang leprosy at bumalik siya sa sa sambayan ng Israel. Pero yung mga kwento sa sumpay o yung continue ng buhay ni Miriam ay ditso na yung kanyang pagkamatay. Sinabi doon na namatay si Miriam. Parang shortcut na lang ba? Walang detalyado talaga kung ano talaga ang nangyari. After that, parang giwala na sa Elohim ang otoridad ni Miriam bitaw, kaya hindi na siya binigyan ng existence sa Biblia. Okay, tama. Approve. Sino pa? May magtatanong pa? You want some? Gutom na gutom talaga ako, Michelle, dahil hindi ako kain. Fresh, last question. Tapos, wala na akong question para sa'yo. Last question. Sige. Saan namatay si Aaron at ilang days sila nag-mourn? Or nagdalamhati? Aaron died on the summit of the mountain, at the pointy edge of the mountain, and his people mourned for his death for 30 days. Brad, bright time, brother. Bright time. Inimuray Ganito tanong ko. Sinong unang namatay sa kanila, yung sa tatlo na magkapatid? At sinong huling namatay? That wasn't part of my research. Ikaw, makakot ka ba? Sa iba tanong natin. Bro Nat, sino ang unang namatay at huling namatay sa tatlong magkapatid? Wala ko sure bro, pero I'll take a guess. Kuan lang. Ang naunang matay, si Miriam, then si Aaron, then si Moses kinalasan. Murang kuan. Okay. Brad, makaback up ko ni Nathaniel, si Moses ang kinalasan namatay. Kay, for me, Moses died at the old age ang hinungdan kay 120. Then, wala mag-state diri sa PowerPoint ni Trisha kung unsa gi-cause death ni Aaron. So, we can say nga siguro sa sakit or something. Then, siguro po, same po siguro ni Nagtikla. Okay. Sakto inyong mga answer. Sakto bro Nathaniel, sakto bro siya na dahil ang pinakamatanda si Miriam, siya ang unang namatay, din next is si Aaron, din si Moses. Ito, sunod na tanong ko. Anong karamdaman ni Moses nung siya ay namatay? Nagbigay ng isa. Masaya. Nung namatay na Moses? Karamdaman ni Moses nung siya ay namatay. Nung patungo na siyang namatay ba? Diba? Dahil old age ang sinabi. Anong karamdaman ni Moses? Before siya namatay or nung namatay? Namatay siya, Before hindi namatay siya ba? Before namatay siya. Karam pa daw siya namatay. I joke lang. Ano? No, para sa Wala. akin, kung ako man si Aaron, Si Moses. si Moses, malulungkot ako dahil unang-una pa lang ay ipinapatupad na ng alahayam sa akin na papupuntahan ko ang mga Israelita sa ng Promised Land.
At sa palit, naging matanda na si Aaron at hindi siya nakapatuloy sa kanyang paglalakbay. Kaya para sa akin, malulungkot talaga ako. Dahil will yan ng Aba eh. Okay. Tama. Very good. May ibang mag-share pa kung may karamdaman ba si Moises nung siyang namatay? Si Moy. Bro Moy, unsa man gisakitan magtuhod si Moises? Gihubak ba? Karamdaman. Karamdaman. Arthritis daw, Brad. Kay kapoy og saka sa mga Magod siguro na. Kapoy og lakaw sa padong sa bukid. Nagtigulang na, uy. Sus. Unsa man, may karamdaman ba? Karang nalibat na ba siya? Karang padung na siya kabuta? Tanungin mo, ay, dahil alam mo naman hindi ako galing sa Tagalog. Ano sa palagay nyo? Ano, Brad? Padung na siya mabuta kay tiguwang naman. Imo Tricia, unsa man? May karamdaman ba? Anong maibigay mo na karamdaman ni Moises? Ako, Brad? ako sa mga guwang which is na nasa 90 years old sa atong time ba. Most likely, reason sila is not old age, is ang heart siguro. Shopee ka, Brad. Dili ko maklaro, Brad. Sige, ako type bro. Sige. Sige, si bro. May nabasa Ano? rin ako. Moses said that he could not speak eloquently. So, Alhayam allowed Aaron, his elder brother, to become his spokesperson. After 40 years of wandering in the desert, Moses died within the sight of the promised land. Sige. Yan, kang bro Nathaniel kay karang halap-halap. Kang Tricia kay dili maayo musulti. Si Moses. Din kamoy moy. Si Char. Sa mo Char. Ako kay makagtano na ba siya na? Limtanon. Sakto gyud kay tiguwang naman limtanon. Kinsa pailain? Angel, may ano bang karamdaman ni Moises nung siya ay patungo ng mamamatay? May karamdaman ba siyang Sis Angel? Kana Brad, nakita Sige, na akong chat. Kansan kay kuan siguro hina na og kaning kuan ba mo ginhawa kay weak na og heart mao ba bro? Yes bro, mao na bro. Sige, Most mao na po likely, main point. Sige, ako na lang mohatag ko kan cellphone nako. Sige bro. Agla. Sige. Excited na mo kinsay sakto. Kinsay sakto ninyo? Uy, sakto. Ang tamang sagot ay si wala. Walang karamdaman si Moises nung siya ay patungo ng mamatay ng 120 ang taong gulang na siya. Wala siyang karamdaman kahit isa na kanyang nafe-feel sa kanyang katawan dahil namamatay si Moises ng walang kahit anumang sakit o karamdaman. Simple lang ang kanyang pagkamatay. Katulad lang din sa pagkamatay ni Aaron, kahit malakas pa talaga ang kanilang katawan. Nakakita pa sila ng klaro, hindi pa nagbabago ang kanilang isipan, wala pa sila giango-ango. Namatay sila na ipinapikit lang ang mata, parang pinapatulog lang ba? Tapos wala na, yun lang, simple lang na pagkamatay.
walang karamdaman sila na namatay sila. Tama? Are, dua ko. Bro, So, kung answer like old age. oh, yun, 120 years ang kanyang edad pero wala siyang karamdaman. Yun ang sinabi ng sa Bible. Eh, akala ko nararamdaman. Okay. Okay. Sino pang gusto magtanong? Wala na? Clarification. Wala na yata. Tahimik man sila. Okay. Brad, clarification, Brad. Oo. Ako, Brad. Na ako, Brad. Dungog ko, Brad. Oh, dungog ra, Brad. Ngano sa tanang anak, Brad, ano first son ang gipapatay ni Hawa? Ano first son did specifically ang gipatay? First son. In Tagalog, bakit mga firstborn son lang pinapatay ni Hawa? Okay. Pwede namang firstborn daughter. Kanino ang tanong yan, Brad? Correct. Sa'yo, syempre. Yung nag-report. Yung nag-report. Para sa Ikaw yung nagsalita eh. never para sa iyo. Ha? Para sa iyo yan. Sige, para sa akin. Ako, mahirap na tanong Para sa akin na wala akong kompleto talagang sagot dito. Wala akong concrete na masasagot dahil wala po akong nabasa kung anong kadahilanan. Ngunit para sa akin, siguro panganay na panganay na bata dahil sa ating papansinin, yung mga panganay na mga anak, yun talaga ang mga masasabi nating pinakamamahal o kanang pinakauna ba na talagang masasaktan ang isang ama kapag yung panganay niyang anak ang kukunin. At sa ating nalalaman, ang anak ni Paraon ay nag-iisa lang. Panganay lang yun na anak. Kaya masakit ang nagawa. Siguro itong mga pangyayari na ito ay din ito kanang balos ba? Nabausan ng mga Egyptian ba sa ginawa nila sa mga anak na Hebreo na pinapatay ang kanilang mga anak. Kaya ito, ganti siguro ang mga pangyayaring ito, kaya nagaganap din na pinatay ang lahat ng magulang na anak ng mga Egyptian. Yan lang ang idea ko, bro. Wala po akong concrete na sagot talaga. Sige, bro. Salamat, bro. Salamat, bro. Itanong rin ako sa iyo, bro Rex. Di ba nagsabi ka na ay kakaiba parehas ra ba ang parao sa panahon ng tilang ni Moises o atong pagbuhi sa Israelita? Paraon different na. Ha? Iba na yung paraon, iba na ang paraon. Iba pala. Yung paraon na yun ang kaedad na ni Moses na paraon. Yung anak ng naunang paraon. Okay. Sige. Thank you. Wala na akong tanong. Wala na, clarification. Wala na. This is, Novi. Okay lang, sis. Okay ka lang dyan? Okay naman po, nagpapatulong. Sige. Relate talaga. Okay. Sis, Angel. May Ano, nangyari sis? na hindi ako makapagsalita kasi kumakanta. Okay lang. Okay lang, sis. Walang problema po. Okay lang. This is Angel. Tahimik. Kumakain. Okay ka lang, sis. Oo.
Hello. Siguro, Hello? wala nang clarification dahil mag-closing prayer na tayo. Then mag-uusap tayo pagkatapos. Usap-usap pa. Oo. Wala nang closing prayer. Wala nang magtatanong yung clarification. Wala siguro, bro. Wala na. Sige, mag-closing prayer ta. Sino ang mag-closing prayer? May volunteer? Kung wala, ako ang tatawag. Bro Ako ang Sean. tatawag. Ako ang tatawag dahil ako ang Ayay, host. maro. Trish, promise Trish, hindi ko pa nadinig na mag-closing at open prayer si Charles. Mas mabuti sige. nang matry. Charles, Bro, higayin Sean. muna Sean. tayo lang. Charles tayo, bro. Charles. Oh, Charles. Break ka muna, bro. Ha? Kung Charles. dili. Charles. Ikaw, bro? Yes. Break ka lang na, bro. Sige, kung dili ka, bro, si kuan na lang. Kato na lang nag-report. Kinsa may nag-report on? Oo, ganun na. Wala. Ako'y nag-report, ako'y motawag. Sige, itatawag na lang si Bro Sean. Alam naman natin na ikaw ang aasahan kong kaibigan. Baka yan, baka frenemy yung turing mo sa akin. Sige, English na lang siguro. Dinig ba ako ng Dinig ba ako? Rinig na po, bro. Sige. Good evening, Abay Hawa. Thank you for the chance to learn another story from the Bible. Thank you for the knowledge na binigay mo sa amin. Thank you for the youth na nandito sa Zoom namin. And sana po na yung mga youth na wala sa Zoom namin ngayon is you will give them chance na makapasok sa next na Zoom meeting namin. And we ask you for grace na sana mo kami ng mga pagkain sa dumadating na mga araw, lalo na sa mga kapistahan na aming sasalubungin next month. This we ask you in your only name that give to your only son, to your only begotten son, King Messiah Yahweh Shai, Yada.